Hello guys, medyo ang tagal-tagal ko na rin na hindi nakapag-YouTube. Usually yung ginagawa ko is nakafocus ako sa Facebook. Pero this time, pag-usapan natin, kasi ang dami-dami nating mga followers, ang dami-dami talaga nagtatanong with regards paano mag-apply bound dito sa bansang Canada. So yun yung pag-uusapan natin kasi gusto natin makatulong, gusto natin magbigay ng kaalaman with regards sa pag-apply kahit anong trabaho anywhere sa mundo. Pero specifically dito sa Canada, ang dami-dami kasi mga dapat na tandaan natin eh. Una kasi, sa Pilipinas, pwede tayong mag-apply sa mga agencies dyan. Ang dami-daming agencies dyan sa Pilipinas na pwede nating applyan. Ako kasi, galing ako sa American agency. May IPAMS, ang dami-dami dyan. I-research nyo sa Google. Lalabas yung mga legit na mga agencies na naghahanap ng mga trabahante bound dito sa bansang Canada. So, kahit ano lang na kahit anong mga trabaho, nanny, butchers, mga supervisors, ang dami-dami na pinopost ng mga agencies dyan sa Pilipinas. At saka may tinatawag din tayong direct. Kumbaga, pag makakita kayo ng employer dito sa Canada, usually job banks yung nagpo-post, pero 1% lang talaga yung nakukuha doon. Kaya mas maganda agencies dyan sa Pilipinas yung a-applyan nyo. At saka pag mag-a-apply kayo ng mga agencies or direct hiring, kasi yung sa nasabi ko na yung sa job banks or pag may kakilala kayo dito na mag-refer sa inyo dito, maghahanap sa inyo ng trabaho, yun yung mga direct hirings tinatawag. Pero usually kami, galing talaga kami sa Pilipinas, dun kami naghanap ng trabaho sa mga agencies. If I were you guys, kung kahit anong gustong trabaho nyo dito, make it sure may 3 years of experience kayo. Ako dati kasi, yung entry ko dito is butchery. So, dapat may experience ka, mag-aral ka dyan. Kasi, yung hinahanap nila dito, kahit nani o anumang trabaho, at least experience talaga, at least 3 years. At saka, continuous yan na experience. So, hindi siya yung tipong experience na putol-putol. So, usually, kinukuha nila yung continuous. So, connected ka pa habang nag-a-apply ka. So, yun yung sekreto, guys. Una, connected ka pa, at least 3 years of experience. Yung mga trainees, plus factors lang yan siya. Pero usually, ang ginahanap nila is yung experience talaga. Kahit saan naman siguro, pag mag-a-apply ka ng trabaho, yung hinahanap talaga is yung experience. So, yun lang. So, pag mag-apply ka ng trabaho, make it sure may experience ka na. And then, kompleto ka sa mga dokumento, sa schools na mga documents. So, yun. So, kung gusto mo talagang, hindi lang naman Canada yun na ngailangan ng ganyan na. Kahit ng ganyan na. Sorry guys, Bisaya kasi. May mga sa Australia. So, kahit saan, naghahanap talaga sila ng mga experience. So, kung gusto nyo talaga maging successful, kumuha muna kayo ng experience dyan sa Pilipinas bago kayo mag-apply sa trabahong anumang gusto nyo. So, yun. At saka hindi naman importante na college graduate ka. Usually, may high school graduate, vocational, okay lang yan. Ang importante, experience talaga. And then, lalong-lalo na pag gusto nyo mag-butcher, sa butcher, mag-training kayo. So, malalaman yung mga techniques ng mga nag-a-apply dyan. And then, sa mga caregiver, minsan nag-aaral sila, nagtitraining sila, plus factors lang yung mga trainings o pag-aaral na yan. Ang importante talaga is yung experience. So, yun lang muna for today guys. Yun yung pinaka-importante experience bago kayo mag-apply. And then, napakaraming mga agencies dyan sa Pilipinas. I-google nyo lang, i-search nyo lang. And then, para malaman nyo na legit, itanong nyo rin sa saan nyo ba itanong yung mga sa POAA, yun. Tsaka magtatanong din kayo sa amin with regards dyan kasi may mga scammers din na mga agencies. So make it sure na hindi scam yung na-applyan nyo. Dapat talaga yung legal. So until next time, have a good day everyone. Bye bye.